Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Lola Beshi. Maligayang pagdating sa aking channel. Dito sa channel na ito ating tuklasin ang iba't ibang kwento mula sa mundo ng alamat at Filipino folklore. Makakarinig kayo ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng ating kultura tulad ng mga misteryosong nilalang sa kagubatan, mga kababalaghan sa probinsya at mga kwentong ipinapasa ng mga matatanda mula pa noon. Mayroon ding mga horror stories, fantasy adventures, at mga kwentong puno ng hiwaga at mahika. Ngunit sa bawat kwento may makikita rin tayong aral at mensahe na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung mahilig kayo sa mga kwento ng kababalaghan, alamat at pakikipagsapalaran, nasa tamang lugar kayo. Kaya umupo kayo makinig. At samahan ninyo ako sa paglalakbay sa mundo ng Pilipinong alamat at kababalaghan. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa alamat ng Berbalang, isang nilalang na matagal nang binabanggit sa mga kwento ng Romblon, isang lalawigan sa bahagi ng Visayas sa Pilipinas. Ayon sa mga lumang kwento ng mga taga roon, ang Berbalang ay isang misteryosong nilalang na matagal nang kinatatakutan sa kanilang lugar. Sa araw, sinasabing ang Berbalang ay mukhang ordinaryong tao. Nakikihalubilo ito sa mga tao sa baryo. Naglalakad sa mga kalsada at walang ipinapakitang kakaiba. Maaari mo itong makita sa palengke o kaya na may nakikipag-usap sa mga kapitbahay. At kung pagmamasdan mo ito, wala kang mapapansing kakaiba. Ngunit kapag sumapit ang gabi at ang karamihan ay natutulog na, may kakaibang nangyayari. Sinasabi sa alamat na ang katawan ng Berbalang ay nananatiling nakahiga sa higaan. Ngunit ang espiritu nito ay dahan-dahang umaalis sa katawan. At sa anyong iyon nagsisimula ang paglalakbay nito sa dilim. Hindi ito naghahanap ng kayamanan, hindi rin ito naghahanap ng tao. Ang hinahanap nito ay mas kakaiba at mas nakakatakot. Sinasabi sa alamat na ang Berbalang ay may gutom na hindi kayang punan ng ordinaryong pagkain. Isang gutom para sa laman ng mga patay. Kaya sa katahimikan ng gabi sinasabing gumagala ito sa mga sementeryo. May mga kwento rin na kapag may Berbalang sa isang lugar ang mga aso sa baryo, ay biglang tumatahol. Para bang may nakikita silang hindi nakikita ng mga tao. At sa ilang baryo sa Visayas, hanggang ngayon may mga matatanda pa ring nagkukuwento tungkol sa nilalang na gumagala sa dilim ng gabi. Sa mga lumang kwento ng Romblon, hindi lamang basta nilalang ang itinuturing nilang Berbalang. Ayon sa ilang matatanda, ang pagiging Berbalang ay hindi ipinapanganak. Ito ay natutunan o kaya na may naipapasa. Sinasabi sa ilang alamat na may mga tao raw na lihim na nag-aaral ng mga sinaunang kapangyarihan. Mga kapangyarihang ipinapasa lamang sa iilang tao sa baryo. At kapag natutunan nila ito, nagkakaroon sila ng kakayahang ihiwalay ang kanilang espiritu sa katawan. Sa gabi, habang ang katawan nila ay tila natutulog lamang, ang kanilang espiritu ay naglalakbay sa dilim. Sinasabi rin sa mga kwento na may kakaibang paraan kung paano nalalaman ng mga tao kung may Berbalang sa isang lugar. Kapag tahimik ang gabi at biglang nagiging balisa ang mga aso. Kapag ang hangin ay tila may dalang kakaibang lamig. At kapag may naririnig na kakaibang alulong mula sa malayo, may mga matatanda na nagsasabing kapag narinig mo ang tunog na iyon, mas mabuting manatili ka na lamang sa loob ng iyong bahay. Dahil ayon sa kanila, may mga nilalang sa dilim na hindi dapat makita ng tao. Sa ilang baryo sa Visayas, may mga pamilya pa rin na nagbabantay sa kanilang mga patay sa gabi. Hindi lamang bilang tradisyon, kundi bilang pag-iingat. Dahil ayon sa matatandang kwento, may mga nilalang na patuloy pa ring gumagala kapag ang gabi ay tahimik. Ang isa sa mga pinakakilalang nilalang na binabanggit sa mga kwentong iyon ay ang Berbalang. At diyan nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayong gabi. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng alamat, Filipino folklore, kababalaghan, at mga kwentong puno ng hiwaga at pakikipagsapalaran. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe,
at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang mga susunod pang kwento. At kung nais ninyong marinig din ito ng inyong mga kaibigan o pamilya, maaari ninyo ring i-share ang video na ito. Sa ganitong paraan, mas marami pa ang makakatuklas ng mga kwento ni Lola Beshi. Marami pa tayong tuklasin ng mga alamat, mga nilalang ng ating kultura, at mga kwentong may dalang aral at misteryo. Hanggang sa susunod nating kwento. Ako nga pala si Lola Beshi, at muli ko kayong iimbitahan sa mundo ng Pilipinong alamat at kababalaghan. Magandang gabi at ingat sa inyong pag-uwi.